Hindi ako baliw. Bitiwan niyo ako dahil hindi nga ako baliw, sigaw ni Lisa habang pilit niyang nilalabanan ang mahigpit na pagkakahawak ng dalawang lalaking nakauniporme ng pang-ospital. Ang kanyang tinig ay nag-aalab sa desperasyon, nanginginig ang bawat salita na tila nagmamakaawa sa buong mundo na pakinggan siya. Sila ang hulihin niyo dahil sila ang mga manloloko. Hindi ako nagsisinungaling, dagdag pa niya, halos mawalan na ng boses dahil sa walang tigil na pagsisigaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit sa kabila ng kanyang pagluha ay nanatiling matalim ang kanyang tingin, isang tingin ng isang taong naninindigan sa sarili niyang katotohanan. Tama na, Lisa. Sumama ka na lang sa kanila ng maayos. Hindi ka naman nila sasaktan doon, saad ng kanyang tiyahin na si Auntie Gloria, ang babaeng tumayong magulang niya mula pagkabata. Ngunit sa halip na magbigay ng ginhawa, ang malamig na tono ng kanyang tiyahin ay tila isang kutsilyo na tumarak sa kanyang puso. Huwag mo naman gawin sa akin to, tita. Maniwala ka naman sa akin. Hindi ako baliw. Gumagawa lang sila ng kwento dahil nahuli ko silang dalawa, pagsusumamo ni Lisa, habang ang kanyang katawan ay patuloy na nagpupumiglas laban sa mga kamay na pilit siyang idinidiin. Napabuntong hininga si Gloria bago siya lumapit kay Lisa. Hinawakan niya ang kamay nito ng mahigpit, ngunit may lamang. Alam kong mahirap tanggapin ang pagkawala ng baby mo, Lisa. Pero hindi rin tama na ibunton mo sa iba ang sakit at lungkot na nararamdaman mo. Naiintindihan naming nasasaktan ka bilang ina, pero sana'y maintindihan mo rin na nasasaktan din kami sa pagkawala ni baby Ethan, malumanay niyang paliwanag, ngunit tagos sa puso ang bawat salita. Umiling nang umiling si Lisa, halos mabali ang kanyang leeg sa lakas ng pagtanggi. Auntie, hindi ako nagsisinungaling. Nahuli ko silang dalawa, niloloko nila ako. Ang kanyang mga salita ay puno ng galit at hinanakit, ngunit tila wala nang nakikinig. Tama na, Lisa. Hindi na tama ang pagbintangan mo ng ganyan ng asawa at pinsan mo, mariing saad ni Gloria habang tuluyang binitawan ang kamay ni Lisa. Sumunod ka na lamang, Lisa, at magpagaling ka. Pangako, bibisitahin ka namin palagi. Auntie Gloria, maniwala ka naman sa akin. Pakiusap, hindi ako baliw. Hindi ako baliw, pagsusumamo ni Lisa, halos mawalan na ng lakas ang kanyang katawan sa patuloy na pakikipaglaban. Ang kanyang tinig ay nagkakandara pa, ngunit tila nawawala na sa hangin ang kanyang mga salita. Alam mong hindi ako baliw. Alam mong totoo ang sinasabi ko. At ikaw, Cecilia, aminin mo kay Auntie Gloria na nahuli kitang magkasiping ng asawa ko, sigaw ni Lisa, puno ng galit at puot. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga habang nakatingin kay Cecilia, na nanatiling tahimik ngunit may bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang mga labi. Tama na, Lisa. Walang katotohanan ang pinagsasabi mo. Masakit man ito para sa akin, pero kailangan mong magpagaling, sagot ni Kay, ang kanyang asawa, na tila wala ng bakas ng pagmamahal sa kanyang tinig. Sige na, dalhin niyo na siya, utos ng isa sa mga lalaki. Sa isang iglap, naramdaman ni Lisa ang matulis na bagay na dumampi sa kanyang balat. Pilit niyang nilabanan ang unti-unting panghihina ng kanyang katawan, ngunit wala siyang magawa. Unti-unti nang nanlabo ang kanyang paningin. Bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman, nakita pa niya ang mapanuyang ngisi ni Cecilia habang mahigpit nitong hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Ang eksenang iyon ang huling tumatak sa kanyang isipan bago siya tuluyang mawalan ng malay. Dayan, nakikinig ka ba sa akin? Malumanay ngunit puno ng pag-aalalang tanong ng babaeng doktor, habang maingat na tinitingnan ang bawat galaw ni Lisa. Hindi po ako baliw, Doc. Alam ko po ang ginagawa ko at ang nangyayari sa paligid ko, madiing sagot ni Lisa, na tila nagpoprotesta sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Kakatapos lang niyang magising mula sa tila bangungot na pagkakatulog, ngunit ang paligid niya ay parang mas masahol pa sa bangungot. Ang kaputian ng kisame, pader, at higaan ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagkakakulong, isang malamig at walang kaluluwang espasyo na tila sumasakal sa kanya. 2 linggo na ang lumipas simula nang dalhin siya sa pasilidad na ito. Sa bawat araw na dumaraan, iisa lamang ang paulit-ulit niyang sinasabi, hindi ako baliw. Paulit-ulit, parang isang sirang plaka. Para sa kanya, ito ang tanging paraan upang ipaglaban ang katotohanan na alam niyang totoo. Hindi mo raw iniinom ang mga gamot na binibigay sa'yo, Lisa, tanong ng doktor. Ang tono nito ay puno ng paghihikayat ngunit may bahid ng pagkabahala. Hindi ko naman yon kailangan, Doc.
Kapag ininom ko yun, para ko na ring sinabing baliw nga ako, buong tapang niyang depensa, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng determinasyon. Those are supplemental vitamins na kailangan mo para bumalik ang gana mo sa pagkain, paliwanag ng doktor, pinipilit gawing mas magaan ang usapan. Ayoko, hindi ako iinom ng gamot. Gusto ko nang umuwi, sagot ni Lisa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagkadismaya. Kung hindi ka pa rin makikipagtulungan sa pag-inom ng gamot, lalo kang tatagal dito. Hindi ba't gusto mong makalabas agad? Then you should listen to me, patuloy na saad ng doktor. Ang kanyang tono ay nananatiling kalmado ngunit may halong paninindigan. Sa huli, napilitang sumuko si Lisa. Sinimulan niyang inumin ang mga gamot, at unti-unting bumalik ang kanyang gana sa pagkain. Ang kanyang katawan ay nagsimulang lumakas muli, ngunit sa bawat araw na dumaraan, tila mas bumibigat ang kanyang kalooban. Ang pag-iisa at kalungkutan ay unti-unting nilalamon ang kanyang isipan. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang pagkawala ng kanyang anak at ang nasaksihang pagtataksil ng kanyang asawa. Hindi siya baliw, ngunit ang bigat ng kanyang nararamdaman ay tila isang mabigat na tanikala na hindi niya matakasan. You refuse to drink your medicine again, Lisa, saad ng doktor habang nasa one-on-one session sila. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-unawa ngunit may halong pagkadismaya. Kung hindi mo itutuloy ang pag-inom ng gamot, hindi ka talaga gagaling. Hindi ka rin sumasagot sa mga tanong ko tuwing session natin. Lisa, paano kita tutulungan kung ayaw mo namang magpatulong? Paano ka gagaling kung ikaw mismo ayaw gumaling? Hindi nga ako baliw. Hindi ako baliw. At hindi na ako iinom ng gamot dahil nakikita ko lagi ang baby ko. Ang baby ko. Nakikita ko siya, aligagang saad ni Lisa, sabay yakap sa sarili. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at takot. Naningkit ang mga mata ng doktor habang tahimik ngunit mariing inobserbahan si Lisa na tila isang misteryosong puzzle na hindi niya moari. Let her go, mahinang anes niya sa mga nurse na mahigpit na nakahawak kay Lisa. Pero, Dok, baka masaktan niya po kayo. Mukhang naghahalucinate siya, sagot ng isa, halatang may halong kaba ang tinig. Tumango ang doktor, ngunit nanatiling kalmado. This is no longer a simple depression. This is way more serious. Kaya hayaan niyo lang siya. Hindi niya ako sasaktan, sagot niya, puno ng kumpiyansa ngunit may bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Muling binalingan ni Lisa ang doktor, ngunit sa isang iglap, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang matalim na titig na kanina'y puno ng galit ay napalitan ng takot at desperasyon. Auntie Gloria, tulungan mo ako. Gusto nila akong kunin. Huwag kang pumayag. Huwag mo akong ibigay sa kanila. Ayoko sumama sa kanila, sigaw niya. Halos pumutok ang kanyang boses sa sobrang takot habang ang luha niya ay tuloy-tuloy na bumagsak. Walang alinlangan, sinalo ng doktor si Lisa sa isang mahigpit na yakap, tila nais niyang iparamdam dito na ligtas siya. Habang patuloy sa pag-iyak si Lisa, ang doktor ay nanatiling tahimik, hinahagod ang kanyang likod sa paraang puno ng pagmamahal at pag-unawa. Maya't maya, unti-unting tumahan si Lisa. Ang kanyang katawan ay bumigay sa pagod at tuluyang nakatulog sa bisig ng doktor. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng doktor, na tila pasan niya ang bigat ng mundo. Lumipas ang mga linggo, at dumating na ang ika-6 na buwan ni Lisa sa pasilidad. Kalahating taon na siyang nakakulong sa malalamig na pader ng lugar na ito, ngunit tila wala pa ring bakas ng pagbuti sa kanyang kondisyon. Noong una, akala ng doktor ay unti-unti nang bumabalik si Lisa sa normal, ngunit ngayon, malinaw na mas lalo pa itong lumala. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, napagtanto ng doktor na kailangan na niyang ipasa ang kaso ni Lisa sa isang espesyalistang mas bihasa sa ganitong uri ng sitwasyon. I'm sorry to spoil your vacation break after the international conference talk, but I need you to check this patient right away before she gets worse, ani ng babaeng doktor sa kanyang kasamahang si Dr. Leonardo. Ang kanyang tinig ay puno ng pangamba. Anything for our patient's recovery, Doc, sagot ni Leonardo, na agad tinanggap ang mga records ni Lisa. This is her record, Doc Leonardo. She's in room 8 at the left wing building, dagdag pa ng babaeng doktor habang iniabot ang folder. Huminga ng malalim si Leonardo bago tumango at ngumiti. It is what we do, Doc, sagot niya, ngunit nang buksan niya ang folder, tila nabato siya sa kanyang kinatatayuan.
Ang pangalan ng pasyente ay tila isang multo mula sa kanyang nakaraan. Dayan Agoncillo, mahinang pagbasa niya sa pangalan. Sa silid ni Lisa, ang tahimik na hangin ay tila humaplos sa kanyang mukha, idinuyan ng ilang hibla ng kanyang buhok. Sa kanyang pagkakaupo, biglang napatingin si Lisa sa pinto na bahagyang. Manloloko ka. Anong ginagawa niyo ni Cecilia, ha? Mga baboy kayo, galit na sigaw ni Ana, habang mariing hinampas ang dibdib ni Leonardo. Ang kanyang tinig ay nag-aapoy sa sama ng loob, at ang bawat salita ay parang patalim na tumatama sa puso ng lalaki. Pagkatapos, bigla siyang tumakbo papunta sa sulok, niyakap ang sarili, tila pilit na nilalabanan ang bigat ng kanyang damdamin. Auntie, huwag mo akong ibibigay sa kanila. Ayoko sa kanila, Auntie. Dito lang ako, umiiyak na sambit ni Lisa. Ang kanyang mga matay namumugto at puno ng takot. Ang kanyang boses ay nanginginig, parang musika ng pighatang hindi maipaliwanag. Napahigpit ng hininga si Leonardo matapos masaksihan ang kalunos-lunos na kalagayan ni Lisa. Ang kanyang mga palad ay mahigpit na nakuyam, at ang kanyang mga bagang ay nagnitngit sa galit para sa mga taong nagdulot ng ganitong hirap sa dalaga. Sa ilalim ng kanyang galit ay naroon ang masidhing takot para sa kaligtasan ni Lisa. Isang takot na hindi niya kayang itago. Look at me, Lisa. Look at me, mariing saad ni Leonardo, sabay maingat na hinawakan ang magkabilang braso ng babae. Ang kanyang mga matay nag-aapoy ng determinasyon. Sino ang may gawa nito sa'yo, ha? Sino ang gumawa nito sa'yo? Muling gumuhit ang sakit at lungkot sa mga mata ni Lisa. Ang kanyang mga labi bahagyang nang inag bago siya muling nagsalita. Gusto kong gamanti sa kanila. Gusto kong lumabas dito. Gusto kong gamanti sa kanila, saad niya. Ang bawat salita'y puno ng sakit at galit na kinikimkim. Walang pag-aalinlangan, muling ikinulong ni Leonardo si Lisa sa kanyang bisig. Mahigpit niya itong niyakap, tila nais niyang iparamdam dito na hindi na siya nag-iisa. I will help you. I will treat you. Puno ng pangakong saad ni Leonardo. But in order for me to do that, you have to trust me first. You have to fully trust me. You have to tell me your story. You have to be mentally stable. Do you understand? Dagdag niya, puno ng sinseridad. Puno ng tiwala, tumango si Lisa sa kanya. Kaya naman, sa mga sumunod na araw, linggo, at buwan, sinikap ni Lisa na sundin lahat ng pinapagawa ni Leonardo sa kanya. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang pag-aalaga ng doktor na minsan na niyang nakilala noong high school. Matagal na silang hindi nagkita, mula pa noong araw ng kanilang graduation. Pagkatapos noon, nawalan sila ng koneksyon, lalo na nang lumipat si Lisa ng bahay matapos ang biglaang pagpanaw ng kanyang mga magulang. Sa pudor ng kanyang Auntie Gloria siya lumaki. Kumusta ang pakiramdam mo? Kumusta ang takbo ng emosyon mo? Maayos ka ba? Nakakatulog ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Leonardo habang naglalakad sila ni Lisa sa hardin ng facility. Ang kanyang tinig ay puno ng malasakit, tila bawat salita'y may layuning buuin muli ang sirang mundo ng babae. Tumango naman si Lisa bilang unang tugon. Mas kalmado na ako ngayon. Mas kalmado na ang isipan ko, sagot niya. Ang kanyang boses ay mas banayad na ngayon, na parang unti-unti nang gumagaling ang sugat ng kanyang nakaraan. Isang malaking hakbang ang ginawa ni Leonardo bago siya huminto sa harap ni Lisa na may matamis na ngiti. Gusto mo ba ng ice cream? Tanong niya. Puno ng lamang. Ice cream. Ginawa mo naman akong bata, asep ni Lisa, ngunit ngayon ay mas maaliwalas na ang kanyang mukha. Ang bahagyang ngiti sa kanyang labi ay tila sinag ng araw sa madilim na ulap. Ang pagkain lang ba ng ice cream ang pangbata? Wala namang age limit na nilagay para sa pagkain ng ice cream, sagot ni Leonardo, nakangiti at puno ng aliw. Okay, pero mas gusto ko ang popsicle, sagot ni Lisa, na lalong nagpatamis ng ngiti ni Leonardo. Fine. Ibibili kita ng popsicle na paborito mong flavor kapag successful mo nang nagawa ang third session natin. Sa ngayon, ice cream muna, sabi ni Leonardo, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa para sa tuluyang paggaling ni Lisa. Deal. Yun ang gusto ko. Anong susunod na mangyayari kapag naging successful ang third session natin? May kuryosong tanong ni Lisa, habang ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng pag-asa. Biglang sumeryoso si Leonardo. Bahagya niyang ibinaba ang kanyang mukha upang mapantayan ang tingin ni Lisa,
na tila nais niyang tiyakin na bawat salitang bibitawan niya ay tatagos sa puso ng babae. Then I will pull all the strings to get you out of here without any noise. And then you'll make your great comeback, Lisa. Buong determinasyon niyang sinabi, ang kanyang boses ay puno ng pangako. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Lisa habang nakatitig siya sa mga mata ni Leonardo. Sa kabila ng bigat ng kanyang nakaraan, unti-unting sumilay ang isang inosenteng ngiti sa kanyang mga labi, iyong ngiting minsang kinahulugan ni Leonardo noon, at muli niyang kinahulugan ngayon. Ngiti itong tila sinag ng araw na nagdudulot ng liwanag sa madilim na bahagi ng kanyang puso. Itiniklop ni Leonardo ang folder na hawak niya, pagkatapos ay inabot ang record folder ni Lisa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka habang binabasa ang mga detalye. Paano? Wala ka bang nakita? Wala kahit isa. Wala nga kahit sa agency. Walang existing records na nakapangalan kay Lisa Ramos, saad niya, habang sandaling napatitig sa larawan ni Lisa. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. How come? Napairap si Van mula sa kabilang linya, ang kanyang boses ay puno ng bahagyang inis. I don't know. Maybe you got her name wrong. Then can you try these names, Lisa Agoncillo and Kay Ramos? Mula sa ikalawang palapag ng facility, mariing nakatitig si Leonardo kay Lisa na naroon sa labas at nakikihalubilo sa ibang mga pasyente. Sa bawat galaw ng babae ay naroon ang mga katanungang bumabagabag sa kanyang isip, mga tanong tungkol sa nakaraan ni Lisa na tila isang misteryong nais niyang lutasin. Ngunit alam niyang hindi niya maaaring itanong ang mga iyon, dahil baka ma-trigger muli ang depression nito. Sa nakalipas na buwan mula nang mailipat si Lisa sa kanya, unti-unti na itong nagkakaroon ng recovery. Alam ni Leonardo na hindi niya maaaring sayangin ang tiwalang ibinigay ni Lisa sa kanya. Sa abot ng kanyang makakaya, tutulungan niya si Lisa, hindi lamang bilang isang doktor kundi bilang isang lalaki na may matagal ng pagtingin sa babae. Isang lalaking handang magsakripisyo para sa kanyang kaligtasan at kaligayahan. Confirm. She's really the woman you were talking about, biglang kwento ni Doc mula sa kabilang linya, nagamulat kay Leonardo. Don't you dare try to deny it. I can see the look of love in your eyes. Kalmado ngunit may halong bigat na bamantong hininga si Leonardo bago siya tumango. Pero hindi ako makasarili para unahin ang nararamdaman ko. Her health and her redemption is my priority, mariing sagot niya. Hindi ko alam kung anong nararamdaman mo, pero hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa siyang lokohin at pagkaisahan ng kanyang pamilya, sabay iling ni Van. At lalong hindi ako makapaniwalang nabili ng pera ang dating direktor natin para pumayag sa ginawa ng pamilya ni Lisa. Alam nilang mas madaling ikulong si Lisa dito kaysa sa mismong kulungan. Ginamit nila ang nangyari sa kanyang anak para makulong siya dito. At ginamit din nila ang sarili niyang pera para siguraduhin hindi siya makakalabas dito, may pait na pahayag ni Leonardo. Inabandona nila si Lisa. Nakakalungkot lang isipin na sa panahon ngayon, hindi mo talaga masasabi kung sino ang tunay mong magiging kakampi. Kahit kapamilya mo'y pwede ka na ring traidorin. That's why we'll do our best to treat her so she can take back everything, including her stolen life, mariing saad ni Leonardo, puno ng determinasyon. Walang mahirap sa taong porsigido, ngunit wala ding madali sa taong puno ng trauma. Hindi lamang ang pagkawala ng anak nito, kundi pati ang pagtataksil ng asawa nito at ang panloloko ng pamilya nito ang kailangang malampasan ni Lisa. Kailangan din niyang malampasan ang trauma niya noong nawala ang kanyang mga magulang, at noong balak siyang ipamigay ni Gloria sa iba. Kailangan niyang malampasan ang lahat ng ito, at alam ni Leonardo na sa kabila ng lahat, gagawin niya ang lahat upang masigurong magtagumpay si Lisa. Masakit man, subalit kailangang balikan ni Lisa ang kanyang nakaraan upang malampasan ang kanyang mga sugat. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Leonardo bago niya masuyong bamulong, Dayan, I'm here. Kasabay nito, mahigpit niyang hinawakan ang nanginginig na kamay ni Lisa, na tila ipinapasa ang kanyang lakas sa babae. You're strong. You can do this. I know you can, aniya, puno ng paniniwala. Natatakot ako, Leonardo, pag-amin ni Lisa, habang ang kanyang mga mata ay tila nagbabadyang bumigay sa bigat ng emosyon. Agad nangilid ang kanyang mga luha, na parang mga patak ng ulan sa isang madilim na ulap. Hinaplos ni Leonardo ang likod ng kamay ni Lisa, ang kanyang tinig ay puno ng katiyakan. Ayos lang matakot, pero tandaan mong nandito lang ako sa tabi mo.
Hindi ka nag-iisa, Lisa. Nandito ako, kakampi mo ako. Kailangan mong lampasan ang depresyon mo. Kailangan mong talunin ang takot mo. Kailangan mong balikan ang nakaraan mo ng buong tapang. Kailangan mo itong labanan. Ang bawat salita niya ay parang mga bato ng pundasyon na itinayo upang suportahan ang kahinaan ni Lisa. Iyon lang ang tanging paraan para gumaling ka, Lisa. At kapag nagawa mo iyon, sisiguraduhin ko na sa susunod na araw, makakalabas ka na. Huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwan, Leonardo. Dito ka lang, please, pakiusap ni Lisa. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Lalong hinigpitan ni Leonardo ang pagkakahawak sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng tapang at determinasyon. Wala akong balak na iwan ka. So be brave and face your fears. Tumango si Lisa, bagamat nanginginig pa rin ang kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang sinenyasan si Leonardo na handa na siya upang harapin ang katotohanan. Sa likod nila, unti-unting bumukas ang malaking screen kung saan ipapalabas ang CCTV videos. Naroon na rin ang iba pang mga doktor na naroon upang tumulong sa kasalukuyang sitwasyon ni Lisa. Ang hangarin nila ay simple ngunit mahalaga, matulungan si Lisa na tanggapin ang kanyang hallucination episodes at may kwento ang kanyang trauma. Kapag nagawa niya iyon, magkakaroon siya ng pagkakataong mag-apela para sa kanyang kalayaan. Habang tumatakbo ang video, dahan-daang napailing si Lisa. Ang kanyang puso ay tila dinudurog habang pinapanood ang mga eksena. Wala siyang nakikitang anak sa video, ang anak na kausap niya sa kanyang isipan. Sa halip, ibang tao ang naroon, ibang tao ang kausap niya. Hindi siya makapaniwala. Paano nangyari ito? Diane, you see, you were mistaking other people with the people you have in your mind. You are also hallucinating about your son, mahinahon ngunit mariing paliwanag ni Leonardo. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakahawak kay Lisa, isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa. Matunag ang naging paghikbi ng babae bago siya tumango. Baliw nga ako. Bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ang baliw ako, aniya, sabay sa paghawak sa kanyang ulo, tila nais niyang bunutin ang sakit mula sa kanyang isipan. Diane, look at me. Look at me, mahinahon ngunit mariing sabi ni Leonardo, hinawakan niya ang baba ni Lisa upang itaas ang kanyang tingin. There, calm down, breathe, Lisa. Hindi ka baliw. Hindi. Ang kanyang tinig ay puno ng katiyakan, na parang isang ilaw sa gitna ng dilim. Humihikbing iniangat ni Lisa ang kanyang nanginginig na kamay upang haplasan ang mukha ni Leonardo. Hindi ka rin ba totoo? Wala na akong kakampi, aniya, ang kanyang boses ay halos isang pabulong. Totoo to ako, Lisa. Totoong totoo ako. So please, calm down and get this over, sagot ni Leonardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad at pagmamahal. Doc Leonardo, pagtawag ni isa sa mga doktor, do you think she can handle it? She can, puno ng kumpiyansa ang sagot ni Leonardo. She's brave. She can get this over. But let's give her a minute to breathe first. Sa itaas ng session room, naroon ang mga doktor, kabilang si Leonardo, na nagmamasid sa bawat galaw ni Lisa. Ang babae naman ay nanatiling nakaupo sa kanyang upuan, nakatitig sa malaking screen. Wala na siyang nakikita rito, subalit ang mga eksenang napanood niya kanina ay naglalaro pa rin sa kanyang isipan. Ang kanyang ulo ay tila sisubog na sa sakit, at ang kanyang puso ay tila dinudurog ng bigat ng emosyon. Ngunit sa kabila ng lahat, isang masuyong pagdampi ng malaking palad sa kanyang balikat ang nagdala ng kakaibang kalma sa kanyang sistema. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi siya nag-iisa. Dahan-dahan ang naging pag-angat ng ulo ni Lisa para tingnan ang taong nasa likod niya na siyang nagpakalma sa kanya. At walang iba na bumungad sa kanya kundi ang gwapong mukha ng lalaking minsan nang naging kakampi niya noon, na siyang muling kakampi niya ngayon. Kasabay ang pagduyan kay Lisa sa nakaraan, sa unang tagpo ng landas nila ni Leonardo. Oh, sandali. Agad na pigil ni Leonardo nang makita ang pag-alis sana ni Lisa matapos niya itong makita sa isang tagong kiyos sa kanilang campus. Pwede ka na maupo dito. Aalisin naman ako agad, papali pa lang ako ng oras. Okay lang, dyan ka na, nauutal na sagot ni Lisa. Mabilis ang naging pagtayo ni Leonardo nang makita na muling hahakbang paalis si Lisa.
Tila ba may sariling buhay ang kamay nito dahil bigla na lang dumampi ang kanyang kamay sa balikat ni Lisa na gamulat sa huli. Sorry, hindi ako masamang tao. Huwag kang mag-alala. Alam kong ito ang tambayan mo. Napangiti ng malawak si Leonardo nang makita ang dahan-daang paglapit ni Lisa sa kiyos at pagupo. Mula ngayon, di ka na mag-isa. Sasamahan kitang tumambay dito, hayag ni Leonardo. Nang mag-angat ng tingin si Lisa, bumungad sa kanya ang gwapong mukha at payapang ngiti ni Leonardo. Naibalik sa kasalukuyan si Lisa nang maramdaman niya ang masuyong pagpisil ni Leonardo sa kanyang balikat. Mula sa kanyang balikat, umangat ang kamay ni Leonardo para takpan ang mga mata ni Lisa. 3 bilang ang ginawa ni Leonardo at pagkatapos ay inalis din niya ang pagkakatakip. Inulit iyon ni Leonardo ng 3 beses bago siyang umiti, sabay haplos sa pisngi ni Lisa. Hindi ako nawala, umikot ka man o matulog, pagmulat mo ng iyong mga mata, nandito pa rin ako. Hindi ako mawawala, di ako aalis, di kita iiwan. So please, get this over. Please, conquer your monsters and become stronger. Think of all the people who hurt you. Think of all the things that pained you. Think of all the scars and bruises, tears, and screams. Think, Lisa, and discard them all at once. Diretso pa rin ang tingin ni Lisa sa mga mata ni Leonardo. Bagaman patuloy ang pagpatak ng kanyang luha, kumuyam ng mahigpit ang kanyang kamao habang isa-isang naglalaro sa kanyang isipan ang lahat ng kanyang trauma, ang lahat ng sakit na pinagdaanan niya, ang pagtataksil ng kanyang asawa at pinsan, ang pagtatraidor sa kanya ng mga taong tinuri niyang pamilya, at ang pagkawala ng kanyang anak. Habang naglalaro ang lahat ng iyon sa kanyang isipan, naririnig niya ang tinig ni Leonardo na nagsasabing naroon lamang ito sa kanyang tabi. Ang tinig na iyon ang nagpapakalma sa kanyang sistema. Nasa park kami noon. Nasa tabi ko lang ang baby ko. Nasa tabi ko lang siya, kasama si Cecilia. Si Carlos naman, bumibili ng cotton candy. Sandali lang nawala ang paningin ko sa kanya. Nung lumingon ako kay Carlos, tapos narinig ko na lang si Cecilia na sumigaw at hinahanap si Nick, yung baby ko. Pero hindi namin siya nahanap. Nireport naman sa pulis pero lumipas ang mga araw at linggo, wala pa rin kaming nakukuhang balita sa kanya. Tapos isang gabi, nahuli ko sina Carlos at Cecilia na magkasama sa mismong kama namin. Doon nag-umpisa yung pag-aaway namin. Hindi naniniwala si Aunt Gloria sa akin hanggang sa gumising na lang ako na nandito na ako sa lugar na ito. Hindi na napigilan ni Leonardo ang mahigpit na yakapin si Lisa nang marinig niya ang paghagulhol nito pagkatapos magsalita. Ramdam ni Leonardo ang umuusbong na galit sa kanyang dibdib para sa mga taong nanakit kay Lisa. Subalit mas nang ibabaw ang simpatsya at pagmamahal na meron siya para sa babae. Ang mapayapang pakiramdam na iyon ay unti-unting bumalat kay Lisa, dahilan upang hamupa ang kanyang pag-iyak. Alauna, humila rin sa kanya ang antok at pagtulog. Hindi na talaga sila ma-reach out. Nagpadala sila ng letter to permit us about Thean. Mukhang wala talaga silang plano tungkol sa kanya. May simpatsya, ang saad ni Iya. Napangisi si Leonardo subalit malalim ang kanyang titig sa liham na pinadala ng pamilya ni Lisa. Talagang wala na silang plano sa kanya dahil nakuha na nila ang gusto nila kay Lisa. Nakakayanan ni Lisa ang mga trauma niya, pero sa paglabas niya, meron na namang naghihintay na sakit sa kanya. She can handle it. After all, you're here for her. Every depressed person needs someone that they can rely on. Some are lucky to find one, but some are not. In Lisa's case, she has a hand to hold on. But don't just lend your hand, give her a solid wall to lean on. Let your love for her be her healing. Marahang binuksan ni Leonardo ang pinto ng silid ni Lisa nang makita itong mahimbing na natutulog. Maging ang kanyang paglalakad ay naging maingat upang hindi magising si Lisa. Inayos pa nito ang kumot niya upang hindi ito lamigin bago siya maupo sa gilid ng kama. Hindi rin napigilan ni Leonardo na haplasan ang inosenteng mukha ni Lisa. Napaka-inosente niyon, na para bang wala itong trauma at masasakit na pinagdaanan. I will pull every string just so I could protect you. I will never let anyone hurt you again, Lisa. And I promise to always be on your side. I will not let this chance slip from my hand again. Nang maramdaman ni Lisa ang marahang pagsara ng pinto, unti-unti naman siyang nagmulat ng mata. Kusang dama po ang kanyang palad sa kanyang dibdib sapagkat napakalakas ng kabog na iyon.
Hindi iyon kabog na dulot ng pangamba, bagkus ay payapang pagkabog ang nararamdaman niya. At dahil iyon sa kanyang narinig mula kay Leonardo. Yun ang naging motivation niya kaya naman buong tapang siyang humarap sa mga doktor para sa kanyang final session. Ipinakita niya na magaling na siya. Ipinakita niyang marapat na siyang lumabas sa facility. At gamit ang lahat ng koneksyon na meron si Leonardo, tahimik nitong nailabas si Lisa sa facility nang walang kahit anong impormasyon ang lumabas patungkol sa release nito. Hindi ko na bang bahay to? Malungkot na tanong ni Lisa habang nasa malayong distansya sila't nakatanaw sa dating bahay na napamana sa kanya ng mga magulang. Ayoko sanang biglain ka, Lisa, pero nararapat lang na malaman mo na ito agad. Lahat ng properties na nakapangalan sa'yo, lahat iyon na ibenta ng asawa mo. Tanggap na ni Lisa, pero naikayam niya ang kanyang palad. Niloko nila ako. Hindi ako papayag na ganito lang nila ako tapak-tapakan. Sa loob ng linggong to, mag-adjust ka muna sa buhay sa labas ng facility. Ako na bahala sa lahat ng kakailanganin mo para makapagbayad sila sa ginawa nila sa'yo. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa pagtulong mo, Leonardo. Pero salamat, maraming salamat, emosyonal na saad ni Lisa. Matamis namang ngumiti si Leonardo. Sapat na sakin makabangon ka ulit. I just want to see you happy again. Mariing napatitig si Lisa kay Leonardo na abalang nagluluto sa kusina. Sumandal siya sa pader at malayang pinanood ang lalaki. Hindi niya maalala kung nagkaroon ba siya ng ganitong eksena sa pagsasama nila ni Carlos bilang mag-asawa. Hindi tuloy niya maiwasang maisip na swerte ang nobya o asawa ni Leonardo dahil mabuti itong lalaki. Sa kaisipang iyon, kuryoso niyang natanong ang lalaki, may asawa ka na rin ba? Bulalas ni Lisa. Nagulat man, agad ding nakabawi si Leonardo. Good morning. Anong gusto mo? Kape o tsokolate? Tsokolate na lang, mahinang sagot ni Lisa at nag-aabang pa rin sa sagot mula kay Leonardo. Maingat niyang nilapag ang chocolate drink sa harap ni Lisa. Bagong, huwag kang mag-alala, walang susugod, sasampal, at sasaban sa'yo kapag nakitang kasama ako, ani Lisa, diretsahang paaring. Pwede mo namang sagutin ang tanong ko, dagdag pa niya. Bakit? Makakuryoso ka, nakataas ang kilay na tanong ni Leonardo. Hindi sumagot si Lisa at umiling na lang. Wala siyang may pintas sa inihandang agahan ni Leonardo dahil masarap iyon, malayong malayo sa pagkain niya sa loob ng facility. Kahit nakalabas na siya, may ilan pa ring gamot na dapat niyang inumin. Mabuti na lang at hindi iyon nakakalimutang ipaalala ni Leonardo sa kanya. Sa sumunod na araw, namasyal sila sa mall. Kahit ayaw ni Lisa, wala siyang nagawa nang bilhan siya ni Leonardo ng mga bagong damit at gamit. I'm sure that you don't remember me that much, but I'm Van, Leonardo's cousin, magiliw na pakilala ni Van sa sarili. Nitandaan kita, nakangiting sagot ni Lisa. I'm happy to hear that. But let's get to the business, saad ni Van, sabay kalkal sa dalang folder. Ito ang lahat ng mga records at reports na hiningi ni Leonardo para magawa mo ang paniningil mo sa kanila. Kailangan mo munang malaman ang ganap nila sa buhay para alam mo kung saan ka magsisimula. Maang na napaangat ng tingin si Lisa kay Leonardo at Van matapos mabasa ang isang dokumento. Tama ba ang pagkakaintindi ko dito? Anal na ang kasal namin. Paano nangyari yun? Wala naman akong natatandaang may pinirmahan akong annulment paper, at hindi naman kailanman bumisita si Kiyo sa facility, tanong ni Lisa, puno ng pagtataka. That only means that he forged your signature. Isa pa, malakas ang laban niya dahil nasa loob ka ng mental facility at baliw ka kuno. Yun ang ginamit nila kaya napakadali nilang naanal ang kasal nyo. At syempre, under the table process. If you know what I mean, tahasang hayag ni Van bago ipakita ang isa pang dokumento. At ang malala, 2 buwan pagkatapos maanal ang kasal nyo, nagpakasal na sila ng pinsan mo. Napunta rin sa kanila lahat ng property at perang nasa pangalan mo na naging shared properties na rin yun nung ikinasal kayo. I'm sorry to say this, but you were left with nothing. Musika. Malayang naglalakbay ang isipan ni Lisa habang nakatanaw sa overlooking na syudad mula sa glass wall ng kondo ni Leonardo. Sa tulong ni Leonardo, nagawa niyang makapag-adjust ng mabilis mula nang makalabas siya sa facility. Kasabay nito ang pagkalap niya ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang bahay ni Kiyo at Cecilia, pati na rin ang buhay ng mga ito. Sa ilalim ng malalim na pag-iisip,
hindi niya naramdaman ang paglapit ni Leonardo sa kanyang likod. I know I promised you that I'll stay beside you, but then I realized I have to let you stand on your own. Huwag kang mag-alala, nasa likod mo lang ako palagi. Hindi man kita masasamahan sa France, sisiguraduhin ko pa rin gagawa ako ng paraan para makabisita kahit paminsan-minsan, hayag ni Leonardo habang nakapamulsa. Grab this chance to redeem your life, Lisa. Go and make a name, dagdag pa niya. Pinalis ni Lisa ang luha bago yamakap kay Leonardo. Babawi ako sa lahat ng tulong mo, Leonardo, saad niya. Dahan-daang niyakap pabalik ni Leonardo si Lisa habang nakangiti. I'm not asking for anything, but I do hope for something, makahulugan niyang dagdag. Nagtataka namang bumitiw si Lisa sa yakap. Anyway, a friend of mine will pick you up at the airport. Pasensya na, hindi na kita may hahatid. Alam mo naman na maraming pasyente ang naghihintay sa akin, paliwanag ni Leonardo. Ayos lang, naiintindihan ko. Keep me updated about your situation and state of emotion, sagot ni Lisa, nakangiti at muling yamakap. Sa sumunod na araw, inihatid na nga ni Leonardo si Lisa sa airport para tumungo sa France, isa sa mga pangarap ni Lisa na maging isang fashion designer. Dahil iyon ang naging propesyon ng kanyang ina, nagtayo ng butik ang kanyang mga magulang para sana sa kanya pagdating ng araw. Ang kaso, isa iyon sa walang pag-aalinlangang kinuha ni Kiyo mula sa kanya. Bitbit ang layuning mabawi ang nawala sa kanya at makabawi sa mga taong nanakit sa kanya, buong tapang na hinarap ni Lisa ang bawat araw sa France habang nag-aaral ng fashion designing. At gaya ng pangako ni Leonardo, pinanindigan niya ang pagbisita kay Lisa hanggang sa matapos ang pananatili nito sa France. Am I seeing the right Lisa? Nakangising tanong ni Leonardo bago hapitin sa yakap ang babae. Welcome back, dagdag pa niya. I am indeed back, saad ni Lisa at ibinalik ang yakap kay Leonardo. They really played me well. Ganun. Siguro, ang tanga ko para sa kanila. Nali nila ako, naloko, at napaikot. Planado nila lahat. Hindi na ituloy ni Lisa ang sasabihin nang meron siyang mapagtanto. I suspect them as DN. Actually, habang nag-aaral ka sa France, abala ako dito para makahanap ng lead kung nasaan ang anak mo at kung paano siya nawala. Unfortunately, wala pa rin akong nahanap na lead. Pero huwag kang mag-alala, hindi kami humihinto ni Van, saad ni Leonardo. Nanatiling kalmado si Lisa, subalit sumasabog na sa galit ang kanyang puso. Hindi na ako mag-aaksaya ng oras, Leonardo. Sisiguraduhin kong simula sa araw na ito, mararamdaman nila ang karma. Sa opisina ni Carloso. Padabog na inilapag ni Carloso ang monthly report sa kanyang mesa matapos makita ang pagbaba ng 15% ng sales nila sa nakalipas na buwan. Masyado nang malaki iyon para sa average profit ng kanilang negosyo. Nabawasan din ang mga loyal customers at event organizers na partner ng kanilang butik. Nagsimula ang lahat matapos magbukas ang katapat nilang butik. Siguraduhin niyong bago ang mga designs na ilalabas niyo ngayong buwan. Yung mas moderno, patok sa panlasa ng masa. Siguraduhin nyo ring mabigyan ng premium designs ang mga partner natin na event organizers para hindi na sila umalis. Maliwanag ba? Yes, sir, sabay-sabay na sagot ng mga staff. Paano po pala yung monthly fashion ramp? Sasali pa po ba tayo doon? Maingat na tanong ng isang staff. Oo, kailangan nating sumali dyan para hindi tayo maungusan ng ibang brand. Present all your designs next week, aniya, at nag-march siya palabas ng opisina. Sa private school, napangiti si Lisa nang matanggap ang isang mensahe mula sa kanyang tauhan. Matapos niyang mag-reply, agad din siyang umalis sa opisina upang tumungo sa isang private school. Eksaktong dismissal, bumukas ang gate at isa-isang lumabas ang mga bata. Abot tenga ang ngiti ni Lisa nang makita ang batang kanyang hinihintay. Hi, handsome. Oh, don't be scared. I'm just here to say hi. Don't worry, I am your mommy's cousin, pakilala niya sa batang puno ng pagtataka. Well, please tell them I said hi, okay. Gabriel, kabadong tawag ni Cecilia nang makita ang anak na may kausap na babae. Tumuwid ng tayo si Lisa at agad inayos ang suot na ternong red suit bago muling isinuot ang malaking sunglasses niya. Sino ka? Anong kailangan mo sa anak ko? Salubong ang kilay na tanong ni Cecilia matapos suriin mula ulo hanggang paa ang babaeng kausap ng anak. Relax.
You can ask that question to your son. I already introduced myself to him, sopistikadong sagot ni Lisa bago taas noong tumalikod at lumakad paalis. Sino siya? Anong pangalan niya? Anong sinabi niya sa'yo? Tanong ni Cecilia sa anak. Cousin mo raw, pa. Mommy, sagot ng bata. Nasa bunutan na lang ni Cecilia ang sarili habang pabalik-balik siyang naglalakad sa kanilang bahay. Hindi niya alam kung bakit si Lisa agad ang pumasok sa isip niya matapos marinig ang sagot ng kanyang anak. Paranoid ka lang, Cecilia. Kumalma ka at baka ikaw ang mabaliw gaya ni Lisa, walang pakialam na saad ni Gloria sa anak. Ma, hindi ako nakikipagbiruan. Kailangan nating tingnan kung nasa mental hospital pa rin yung babae na yun. Paano kung nakalabas na? Siya, lintik. Paano makakalabas yun nagbayad na tayo ng malaki para makulong siya sa mental, di ba? Asek ni Gloria. At kung nakalabas na siya, hindi ba tayo ang unang makakaalam dahil tayo ang nakarehistrong guardian niya? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dyan at baka ikaw ang sumunod na mabaliw. Mas mabuti na yung sigurado tayo, Mama. Ed, puntahan mo. Ikaw ang pumunta sa mental para maalis ang pagdududa ko, utos ni Cecilia sabay dabog ni Gloria sa hawak na sandok. Sa mental facility. Sorry, ma'am, pero hindi pa gustong tumanggap ng bisita ang pasyente. Imporma ng nurse nang bumisita sina Cecilia at Carloso sa mental facility. Pero nandito pa po siya sa loob, muling tanong ni Cecilia sa 10 beses. Opo, ma'am. Kung gusto niyo po, magpaalam tayo sa doktor ni Ma'am Lisa para makita niyo siya through CCTV sa kanyang silid, suhestyon ng nurse. Palihim na napangisi ang nurse nang agad sumang-ayon sila Cecilia. Ganyan siya palagi, maang natanong ni Cecilia habang pinapanood sa CCTV si Lisa, na nakaupo lang at yakap ang isang manika. Gumagaling na ba yung kabaliwan niya, Doc? Tanong ni Cecilia. Sad to say, but she's getting worse day by day, walang buhay na sagot ni Leonardo. Abot tenga ang pagngisi ni Nakio at Cecilia nang marinig ang sagot ni Leonardo. O sige, Doc, mauna na po kami. Nagbabaka sakali kaming ayos na siya, pero hindi pa pala. Tanggapin niyo na lang ito, Doc. Pangmeryenda nyo, pasasalamat na lang sa pag-aalaga nyo kay Lisa. Alam kong hindi madaling mag-asikaso ng baliw, sabay abot ni Kio ng 2,000 pesos. I don't need your money. Take it back, you might need it someday, sir. I'll inform her about your visitation, matigas na sagot ng doktor. Padabog na sinara ni Kio ang pinto ng kanilang sasakyan. Ayoko sa doktor na yun. Mayabang, masyadong mayabang. Hayaan mo na. Ang importante, sigurado na tayo na nasa loob pa rin ng mental institution si Lisa, sagot ni Cecilia. Pagkarating nila sa Batika, sabay na dumating ang mag-asawa. Subalit, hindi pa man sila nakakapagpahinga, biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Kio. Iniluwan nito ang isang staff na hindi may pinta ang mukha. Sir, nag-cancel po yung 3 consignment natin. Ngayon lang po sila nag-cancel, kung kailan tapos na ang shipment ng mga product. Anak ng Peteng. Sino yung mga yan? Akin at tatawagan ko sila, aniya. Subalit, lumipas ang 1 oras, wala ring nagawa si Kio dahil nanindigan na ang consignment na cancelled order na sila. Alamin mo kung bakit sila biglang nag-cancel. Sigurado akong sinasabotahe tayo ng bagong butik sa tapat, utos ni Kio, galit na galit. Habang umiinit ang ulo ni Kio, isa pang staff ang pumasok sa opisina. Sir, good news. May invitation po tayo mula sa organizer ng French Style para mag-participate sa gaganaping fashion show. Ang mapipiling mga designs ay may feature sa magazine, at ang company brand magkakaroon ng exclusive 3-year contract sa partnership kasama yung bagong sikat na brand na Glazer. Umaliwalas ang mukha ni Kio at agad itong tumuwid ng tayo. Ayos kung ganun. Hayaan nyo na ang mga nag-cancel. Mag-focus na lang tayo sa paggawa ng mga magagandang designs. Kailangan nating makuha ito bago pa tayo mabankrupt. Ang paglapag ni Leonardo ng malamig na juice sa harap ni Lisa ang nagpabalik sa kanya sa wisyo. Kanina pa pala siya nakatitig sa bank transfer notice na hawak niya. Matapos ang galaw ni Kio sa patibong na fashion show, tahimik namang kumilos si Lisa para mabawi ang pera niya. Sa tulong ng ekspertong abogado na nakakilala ni Leonardo, tahimik nilang na-retrieve ang pera na kanya namang talaga. Maging ang bahay na ibinenta nila ni Kio, nabili niya na rin pabalik. Parang hindi ka masaya, maingat na tanong ni Leonardo.
Matunag ang naging pagbuntong hininga ni Lisa. Dahil iniisip ko pa rin yung anak ko. Ginagawa ko lahat ng to para sa kanya. Binabawi ko lahat para sa kanya, pero hindi ko alam kung maibibigay ko pa ba to sa kanya. Emosyonal na sad ni Lisa. Cry, just cry, Lisa. It's okay to cry, pang-aalo ni Leonardo habang yakap ang babae. Gabi-gabi ko pa rin siyang napapanaginipan. Araw-araw ko pa rin siyang naiisip. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin maiwasang sisihin yung sarili ko sa pagkawala niya. Wala akong kwentang ina. Wala. Hindi totoo yan. Huwag mong isipin na wala kang kwentang ina. Dahil kung wala kang kwentang ina, hindi mo gugustuhin at kakayaning bumangon muli pagkatapos mong madapa. Kung wala kang kwentang ina, hindi mo gagawin ang lahat ng ito para sa kanya. Kung wala kang kwentang ina, dapat matagal ka nang sumuko. Pero hindi mo ginawa, dahil sa puso mo, alam mong buhay pa siya. Alam mong may pag-asa pang mahanap mo siya, puno ng sinseridad na hayag ni Leonardo. Kaya't huwag mong sisihin ang sarili mo, Lisa. Huwag kang panghinaan, lalo ngayong unti-unti mo na silang napadapa. Pinahid ni Lisa ang sariling luha bago tumango sa sinabi ni Leonardo. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat, Leonardo. Hindi ko alam kung paano ko ito kakayanin kung wala ka sa tabi ko. Sinakop ni Leonardo ang mukha ni Lisa at mariing tinitigan. Sisingilin kita, Lisa, sa tamang panahon. Kapag tapos na ang lahat, kapag maayos na ang lahat, sisingilin kita. Kaya ihanda mo ang sarili mo, because that will only be a matter of yes or no. Kumabog ng malakas ang puso ni Lisa matapos bitiwan ni Leonardo ang huling pahayag. Kita niya ang pagkinang sa mata nito, subalit hindi niya mapangalanan ang emosyong naroon. Ang tanging alam lang niya, unti-unti na siyang nalulunod sa titig ni Leonardo. Carloso, anong ginagawa mo sa pera natin? Ba't halos wala nang natira sa pera natin sa bangko? Senggal ni Cecilia pagka-uwi ni Carloso sa bahay nila. Anong pinagsasabi mo, Cecilia? Huling naglabas ako ng pera para pambili ng materyales na gagamitin sa fashion show, sagot ni Carloso. Huwag mo akong pinaglololoko. Kagagaling ko lang sa bangko kanina para sana mag-withdraw, pero kulang-kulang na 50,000 pesos na lang ang nandoon, galit na sabi ni Cecilia. Agad nagsalubong ang kilay ni Carloso at padabog na tinapon sa sahig ang kanyang necktie. Paano naging 50,000 na lang ang natira? Malay ko, ikaw lang naman ang naglabas ng pera. Panay labas ka ng pera. Ba, dahil kailangan sa butik, hindi ako nagwawaldas ng pera para sa walang kwenta, sagot ni Cecilia, galit na galit. Paano nangyari yun? Galit na sikmat ni Cecilia. Nahilamos ni Carloso ang palad sa mukha at masamang tinig ang binitawan. Ed, alamin mo paano nangyari yun. Anak ng tokwa, ako na lang ba palaging gagawa ng lahat? Cecilia, mag-ambag ka naman. Hindi mo ba nakikitang abala ako sa negosyo para may salba to? Kumilos ka rin kung ayaw mong tuluyan tayong maghirap. Padabog na tinungo ni Carloso ang kanilang kwarto at padabog ding isinara ang pinto. Kinabukasan, muling nagtungo si Cecilia sa bangko para alamin kung paano nawala ang milyones nilang pera. Subalit, gaya ng ipinakiusap ng abogado ni Lisa, pinalabas lamang ng bangko na legal withdrawal ang nangyari. Hindi napigilan ni Cecilia na magwala sa loob ng bangko, kaya't kinailangan pa siyang alalayan ng gwardiya palabas. Si Lisa naman, nasa sulok, nakangisi lang habang pinapanood ang pangyayari. Maybe I can help you, saad ni Lisa matapos tabihan si Cecilia sa labas ng bangko. Matunag na napalunok si Cecilia nang makita ang pera sa loob ng brown envelope. Ikaw na naman, para saan to? Sino ka ba talaga? Ba't sulpat ka ng sulpat? Galit na tanong ni Cecilia. Mabilis na inayos ni Lisa ang kanyang suot na malaking sombrero na cat-or-no ng kanyang pink na peplum dress. Soon, you'll know me, ani Lisa at eleganteng lumakad patungo sa yayamanan niyang kotse. Pag-alis ni Lisa sa bangko, nagtungo naman siya sa grocery store kung saan ang kanyang Auntie Gloria ay nag-grocery. Palihim niya itong sinundan habang abala rin siyang namumulot ng mga grocery food. Nang makita niya ang Auntie Gloria na pumipila, agad siyang sumunod. Matapos ma-counter ang grocery ni Gloria, tsaka naman sumingit si Lisa. Please count this too and give it to her. You can also give her the change. Thank you, nakangiti niyang saad sa cashier matapos mag-abot ng 30,000 pesos. Sandali, sino ka?
Ba't binayaran mo ang grocery ko? Anong akala mo sa akin, pobre? Tanong ni Gloria. Dahan-daang humarap si Lisa, subalit tanging ngiti lamang niya ang makikita dahil natatakpan ng suot niyang malaking sombrero ang kalahati ng kanyang mukha. Because I'm kind. Anyway, let's meet again soon. I promise that I'll introduce myself properly next time, sagot ni Lisa. Tinitigan mabuti ni Lisa ang kanyang sarili sa harap ng malaking salamin habang suot ang sariling gawang black tube oversized bow bubble hem dress. Sunod ay isinuot niya ang kanyang black lace elbow-length gloves bago kunin at isuot ang kanyang wide brim hat. Napakaganda niya sa kanyang kasuotan, elegante ang kanyang dating at napaka-fashionable. Malayong-malayo sa isa noon, malayong-malayo sa isa na pinagkaisahan at niloko nila. What a perfect look for a perfect comeback, saad ni Leonardo. You're so dazzling in black, Lisa. Of course, I have to keep up with your look, sagot ni Lisa at inayos ang bow ni Leonardo. I'm sorry if I'm too handsome for you, biro ni Leonardo. Inirapan siya ni Lisa kaya nagtawanan sila. Let's go. They're waiting for the star of the night, nakangiting sabi ni Leonardo bago abutin at mahigpit na hawakan ang kamay ni Lisa. Isang happy family ang look ni na Carloso at Cecilia kasama si Gloria nang dumating sila sa venue. Maraming bisita mula sa iba't ibang industriya, mga negosyante, modelo, artista, at mga media. Naroon din ang ilang international brand company at ilang fashion idols. Maayos na ba ang lahat? Ang mga modelo, na-brief na ba sila? Sabihan niyo silang huwag silang kakabahan. Dapat may rampa pa nila ng maayos ang designs natin, paalala ni Cecilia sa mga staff nila. Nasisiguro kong atin ang gabing ito, puno ng kumpiyansang saad ni Carloso. Kayo na ang bahala dito. Pupunta na kami sa loob at baka makasungkit pa kami ng negosyante. Pagdating nila sa loob, agad ding nagsimula ang event. Rumampa ang bawat modelo ng bawat company brand para ipakita ang kanilang koleksyon. Tuwang-tuwa sina Kay at Cecilia dahil tunay namang nang ibabaw ang kanilang collection set. Ramdam na nila na ang kanilang collection ay minamataan ng mga judges. Pero nang tawagin sa entablado ang may-ari ng brand na makakapareha ng mananalo sa event, natulala na lamang sina Cecilia at Carloso sa kanilang kinatatayuan. Para namang nakakita ng multo si Gloria matapos marinig ang isinigaw na pangalan ng host. Lahat ay nagpalakpakan habang marahan at eleganteng naglalakad si Lisa sa gitna. We finally met the woman behind the newest rising clothing brand of Glazer, Miss Diana Gilo. Everyone, anunsyo ng host. Hindi imposible. Kapangalan niya lang yan, asak ni Cecilia habang nanginginig na ang buong katawan dahil sa kaba. Tama, tama. Malabong ang Diana nakakilala natin yan. And to join Miss Lisa, please welcome the winner of this fashion show, the E&R boutique owned by Mr. and Mrs. Ramos. Ma'am, sir, please come on stage, paanyaya ng host. Nanginginig man sa kaba, nanatiling nakataas ang noo ni Kay at Cecilia. Nagawa pa nilang ngumiti sa mga taong nag-congratulate sa kanila habang paakyat sa stage. Kusang gumalaw ang kamay ni Kay para sana makipagkamay, ngunit tinignan lamang ito ng huli. Miss Lisa, a word for Mr. and Mrs. Ramos, please, anang host at iniabot ang mikropono kay Lisa. Malawak ng ngiti ang iginawad ni Lisa sa mga bisita bago binalingan ang dalawa. I am sorry to say this, but I won't accept you as my brand's partner. I don't accept someone who stole something. I don't like thieves, cheap, and conang people, hayag niya, dahilan para magbulungan ang mga tao. Kasabay nito, nag-flash sa screen ang kanyang personal portfolio designs. Hindi totoo yan, sigaw ni Cecilia. Subalit, taas noong naglakad paalis si Lisa. Naging laman ng balita sina Carloso at Cecilia. Isa-isang umalis ang iilang investors nila, maging ang mga loyal at premium customers nila. Nag-cancel na rin ang lahat ng partner event organizers na kumukuha ng mga gown sa kanila. At higit sa lahat, binisita na rin sila ng pulis at abogado ni Lisa matapos silang sampahan ng samot-saring kaso. Dayan, Lisa, lumabas ka dito. Harapin mo ako, sigaw ni Cecilia sa harap ng butik ni Lisa. Iwan mo ako. Iharap mo sa kanyang amo mong baliw, saad ni Lisa sa gwardiya. Anong kailangan mo sa baliw na tulad ko? Sarkastiko niyang tanong.
Walang hiya ka, sigaw ni Cecilia, ngunit naunahan siya ni Lisa sa pagsampal. Hindi pa man siya nakakabawi, isang sampal muli ang lumagapak sa kanyang mukha. Walang hiya ka talaga, baliw, galit na sigaw ni Cecilia. Ngunit, sa bawat pagbuka ng kanyang bibig, puro sampal ang dumadapo sa kanyang pisngi. Sakop na ng palad ko. Grabe talaga ang kapal ng mukha mo, iiling-iling pang saad ni Lisa. Galit na nagangat ng tingin si Cecilia, kita na rin ang pamumula ng kanyang pisngi. Kung akala mo matatakot mo kami sa ginagawa mo, nagkakamali ka. Walang magagawa ang baliw na katulad mo, sigaw ni Cecilia. Ang bahay na pamana ng walang kwentang magulang mo, ang butik na ipinamana rin, dapat sa'yo yan. Sisiguraduhin kong hindi mo makukuha yan. At kahit anong gawin mo, kahit anong yaman mo, hindi pa rin mababago ang katotohanan na patay na ang anak mo. Isang mas malakas na sampal ang damapo kay Cecilia. Ayos lang. Pwede ko namang ipalit ang anak mo, malamig na sagot ni Lisa. Nanlaki ang mata ni Cecilia at bumangon nang marinig niya ang sinabi ni Lisa. Baliw ka, huwag mong idadamay ang anak ko dito. Kung ganun, pumili ka, ang anak mo, ang asawa mo, o ang ina mo. Hindi mo na pala kailangang mamili. Lahat naman kayo makukulong sa bilangguan. So, pwedeng sa ampunan mapunta ang anak mo. O pwede ring ampunin ko na lang siya. The latter sounds nice, right? Sagot ni Lisa. Hindi pa tayo tapos, ani Cecilia at nagmamadaling umalis ng butik. Pagdating sa bahay, galit na galit si Carloso. Saan ka nang galing? Kumilos ka na at mag-empake. Alis na tayo. Tatakas tayo, sanggal niya kay Cecilia. Nasaan si Gabriel? Nasaan ang anak natin? Gabriel. Gabriel, pagtawag ni Cecilia matapos makita na walang tao sa kwarto ng anak nila. Nasaan ang anak natin? Wala siya sa kanyang kwarto. Pwede bang huwag kayong sigaw ng sigaw? Singit ni Gloria na lumabas mula sa kanyang kwarto. Meron bang tatakas na ganyang kaingay? Hindi pa man tayo nakakatakas, mahuhuli na tayo dahil sa bungangan yung dalawa. Nasa bunutan ni Cecilia ang sarili bago hinarap ang kanyang ina at asawa. Nasaan si Gabriel? Wala siya sa kwarto. Wala sa kwarto ang anak natin. Binyantaan ako ni Lisa na kukunin niya ang anak natin. Tanga ka talaga, Cecilia. Mahina subalit may diin na saad ni Gloria, kailangan muna nating tumakas ngayon. Yun, kapag nakapagtago na tayo, tsaka natin bawiin si Gabriel kapalit ang anak ni Lisa. Tama si Mama. Kung mananatili tayo dito, pare-pareho lang tayong makukulong. Hindi pa natin mababawi si Gabriel. May alas pa tayo laban kay Lisa, pero bago yun, kailangan muna nating makaalis dito, pagsang-ayon ni Kay. Emosyonal man, mabilis na nag-impake ng gamit si Cecilia. Nang matapos silang mag-impake, agad silang nagpasyang umalis. Sa pagbukas ni Kay ng pinto, sina Lisa at Leonardo ang bumungad. Saan kayo pupunta? Tanong ni Lisa. Akma nang susugurin ni Kay si Lisa ngunit agad siyang pinigilan ni Leonardo. Sa tingin niyo ba ganon kayo kadaling makakatakas? Tanong ni Leonardo. Umalis ka sa daraanan namin, sigaw ni Kay at binangga si Leonardo, pero hindi man lang natibag si Leonardo. Bagkos, walang kahirap-hirap niyang kinwelyuhan si Kay. Hindi lang dahil kay Rin, baka noon ko pa binasag yang mukha mo, banta ni Leonardo. Gawin mo. Huwag mong sabihin, gawin mo. Duwag ka naman kaya, hanggang salita ka lang, sagot ni Kay. **T, tigas pala ng mukha mo, komento ni Leonardo matapos malakas na suntukin si Kay. Kahit saan kayo umikot, wala na kayong takas. Napapalibutan na ng mga pulis ang bahay na to, ang lugar na to. Kapag nagpumilit kayong manlaban, ipapatapon ko kayo o ipapatapon kayo ni Lisa, dagdag pa ni Leonardo. Ngumiti naman si Lisa, pero pwede pang magbago ang lahat. Yun ay kung magiging honest kayo. Wala na rin naman kayong may tatago dahil narinig na namin ang usapan nyo kanina. Maawa ka, Lisa. Matanda na ako. Hindi ko kakayanin ang buhay sa kulungan. Pakiusap, pagmamakaawa ni Gloria. Kung kaya't sabay na napatingin sina Cecilia at Kay sa kanya. Mapaklang natawa ang isinagot ni Lisa. Hindi nyo na mabibilog ang ulo ko, Tita Gloria. Pero kung luluhod kayo at magmamakaawa, baka magbago pa ang isip ko. After all, ikaw ang tumayong magulang ko nang namatay sila mommy at daddy. Tila tuta na agad umamo ang tatlo. Pare-pareho silang lumuhad sa harap ni Lisa.
Nang sabihin niyang halikan ang kanyang suot na sandalyas, pikit mata nilang ginawa iyon. Isang aliw na pagtawa ang pinakawalan ni Lisa. Ah, uto-uto rin pala kayo, ani Lisa. Isa lang ang gusto kong malaman, nasaan na ang anak ko? Sabay-sabay umiling ang tatlo. Hindi namin alam, Lisa. Wala kaming kinalaman sa pagkawala ng anak mo. Paano namin magagawa yun gayong walang kamuwang-muwang ang bata? Sagot ni Gloria. Hindi mo ba talaga alam, Lisa? Wala kaming alam sa pagkawala ng anak natin. Paano ko gagawin yun sa sarili kong anak? Saad ni Carloso. Ngunit isang sampal ang naging sagot ni Lisa. Ang ayaw niyong magsalita, hindi pa ba malinaw sa inyo ang narinig ko? Ang usapan niyo kanina. Alam ko na buhay pa yung anak ko. Alam ko na kayo ang may kagagawan ng pagkawala niya. Ngayon, sabihin niyo sa akin kung nasaan siya. Nasaan ang anak ko? Kung hindi niyo sasabihin kung nasaan siya, ipaparamdam ko sa inyo kung gaano kasakit mawalan ng isang anak. Dayan, Lisa, huwag mong idamay si Gabriel. Huwag mong idamay ang anak ko. Pakiusap, hagulgol ni Cecilia. Ngumisi na parang baliw si Lisa bago padabog na bawiin ang kanyang binti, dahilan para masubsob si Cecilia sa sahig. Anak sa anak, ina sa ina. Nakasalalay sa kamay mo ang buhay ng anak mo. Kung hindi ka magsasalita, patatahimikin ko na lang din ang pinakamamahal mong anak. Kay Ate Lola. Nasa kay Ate Lola, hagulgol na pag-amin ni Cecilia. Nasa probinsya ang anak mo. Dahan-daang naupo si Lisa upang pantayan si Cecilia. Huwag kang mag-alala. Aalagaan kong mabuti ang anak mo at sisiguraduhin kung hindi isang maloloko, magnanakaw, at masamang tao ang kikilalanin niyang ina, hayag ni Lisa bago talikuran si Cecilia, kasabay ng pagdampot ng mga pulis sa kanilang tatlo. Siya namang agad pagpihit ng manibela ni Leonardo patungo sa probinsya kung saan sila unang nagkakilala. Bagaman abala sa pagmamaneho, nagawa pa ring abutin ni Leonardo ang kamay ni Lisa para mahigpit itong hawakan. Sa paghawak ni Leonardo sa kanyang kamay, muling nakaramdam si Lisa ng pagdaloy ng lakas sa kanyang katawan. Ano? Paanong wala sa'yo ang bata, Ate Lola? Paanong wala sa'yo ang bata? Senggal ni Lisa kay Lola, na dating kasambahay nila Gloria. Nang makarating sila sa bahay nito, kinampay ni Lola ang kamay kay Lisa bago ito bumantong hininga. Isang linggo matapos ko siyang iuwi dito, dinala ko siya sa may ospital sa bayan. Mataas ang lagnat niya. Pagkatapos silang pababain ng lagnat at magreseta ng gamot, lumabas din kami ng ospital. Tinawagan ko si Gloria noon para humingi ng pambili ng gamot, pero hindi siya sumasagot. Sa inis ko at takot na may mangyari sa bata, mas pinili ko na lang na iwan siya, paliwanag ni Lola. Natutap ni Lisa ang sariling bibig sa isiniwalat ni Lola. Saan mo siya iniwan? Saan mo iniwan ang anak ko, Ate Lola? Ina ka din, alam mo kung anong nararamdaman ko ngayon. Gustong-gusto ko nang makita at may akap yung anak ko. Pakiusap, saan mo siya iniwan? Kahit saang parte ng mundo, hahanapin ko siya. May pagsisising napatingin si Lola kay Lisa. Dayan, nawala ako sa tamang pag-iisip ng araw na yon. Naglakad-lakad ako para tumingin ng pwesto na pwede kong pag-iwan sa kanya, hanggang sa matandaan ko yung isang lugar doon sa parking lot sa ospital. Bumalik ako doon. Ilang sasakyan ang sinubukan kong buksan, hanggang sa makakita ako ng sasakyang hindi nakalak. Doon ko iniwan ang anak mo. Iyon na ang huling beses na nakita ko ang anak mo. Bagaman bumalik sa isipan ni Leonardo ang isang tagpo sa nakaraan, nagawa niya pa ring seluhin si Lisa nang mawalan ito ng balanse dahil sa panghihina. Humahagulhol na ito sa pag-iyak, dahil para na naman siyang nawalan ng pag-asa na makita ang anak. Dayan, I think I know where he is. Your baby is safe. Your baby Ethan, I found him. Siya yung bata na tagpuan ko sa kotse ko noon, sabi ni Leonardo. Hindi lang tinik kundi malaking tipak ng bato ang nabunat sa dibdib ni Lisa nang marinig ang sinabi ni Leonardo. Wala na silang inaksayang oras at agad na binyahe ang bahay ni Leonardo, na nasa kabilang barangay lang. Para bang panaginip lang ang lahat habang papalapit si Lisa sa kanyang anak, na naroon sa sala ng bahay ni Leonardo at naglalaro. Parang panaginip nang muling masilayan niya ang ngiti ng kanyang anak. At nang yakapin niya ito, hindi man lang umiyak ang bata. Bagkus, isang masuyong pagbalik ng yakap ang ginawa nito, na tila baramdam ng bata na nakayakap ang isang tunay na ina. Tunay ngang paglayuin man ng mundo, paghiwalayin man ng panahon,
hinding-hindi kailanman malilimutan ng isang ina ang koneksyon na meron siya sa kanyang anak. Pakiusap, huwag mong ibibigay sa iba yung anak ko. Huwag mo siyang ipaalaga sa iba. Nakikiusap ako, puno ng pakikiusap na saad ni Cecilia matapos silang hatulan ng korte. Hindi ako kasing sama, Mama Cecilia. Hindi mo maaalis sa akin ang pagiging ina. Kahit bunga siya ng panloloko niya sa akin, hindi ko pa rin siya idadamay sa ganitong klaseng bagay. Hindi ko pa rin kayang gawin ang kasamaang nagawa niyo sa anak ko. Huwag kang mag-alala. Anak ko man siya, tunay na anak. Dugo man ng manloloko ang dumadaloy sa dugo niya, palalakihin ko siya ng tama, dahil walang ina ang nanaayos ang mapariwara ang bata, kahit pa hindi nito tunay na anak. Tanging paghagulhol lang ang nagawa ni Cecilia nang tuluyan silang alalayan ng mga pulis matapos ang hearing. Hindi man siya ang kinalakihang ina ni Gabriel, handa pa rin siyang maging isang huwarang ina para sa bata. At hindi man siya ang kinasanayang ina ng anak niya, handa pa ring bawiin ni Lisa ang bawat araw na lumipas para maging ina sa kanyang anak. Hindi man niya alam kung paano magsisimula sa pagiging ina sa dalawang bata, buong puso pa rin niyang pinanindigan ang responsibilidad niya bilang ina. Subalit ang hindi niya alam, isang tao pala ang handang samahan siya sa responsibilidad ng pagpapalaki ng bata. Isang tao na handang samahan siyang bumuo ng panibagong pamilya. Pwede na ba akong maningil? Sambit ni Leonardo sa kawalan. Mula sa mga bituin sa kalangitan, bumaba ang tingin ni Lisa sa katabing lalaki. Sisipat kaya ang pera na meron ako sa halaga ng sisingilin mo? Tanong ni Lisa. What I'm going to ask is priceless, sagot ni Leonardo. Nakagat ni Lisa ang ibabang labi nang maramdaman niya ang pagkabog ng kanyang dibdib. Ano ba ang hihingin mong kabayaran, Leonardo? Tanong niya. Ang pag-ibig mo, ang puso mo, ang buong ikaw, Lisa, sagot ni Leonardo. Kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin ay ang malakas na pagkabog ng puso ni Lisa. Hindi siya sumagot sa tanong ni Leonardo, bagkus isang mabilis na halik ang ginawad niya sa lalaki. Sa halik na iyon, ipinakita ni Lisa na hindi lamang ang puso at pag-ibig ang ibibigay niya dito, kundi pati ang kanyang sarili. Handang-handa siyang ialay kay Leonardo ang buong buhay niya. Iyon ang kaya niyang ialay para kay Leonardo. Sa pagdampi ng labi ni Lisa, tuluyan ng sumabog ang nararamdaman ni Leonardo. Kusang kumilos ang kanyang kamay para hapitin si Lisa at dalhin ito sa panibagong umaga. Mama, si Reg nagsasalita na, sigaw ni Ethan mula sa sala. Ito ang nagbabantay sa kapatid. Bilis, Mama. Nagsasalita na siya, paanunsyo naman ni Gabriel, na naroon din sa sala. Anong sabi niya? Tanong ni Leonardo, na galing pa sa labas ng bahay, na may halong excitement. Mama, ang unang salitang lumabas sa bibig ng kanilang anak. Isang salita, subalit kay bigat ng responsibilidad na dala nito. Isang salita, subalit higit at lubos na nakakakilala sa isang anak. Isang salita na madalas ang bitbit ng mga bata. Isang salita na parang isang mahika, kapag nasabi mo, isang tao ang agad darating upang isalba ka. Mahal, mahal, nasambit ni Lisa habang pinagmamasdan ang anak. Nasabi niya na rin, sagot niya ng may luha. Papa, he called me Papa, tuwang-tuwang saad ni Leonardo habang kalong ang bunso nila. I love you, Mama. You are the best, sabay-sabay na saad ni na Ethan at Gabriel. Maaga mang nahiwalay si Lisa sa kanyang anak, hindi pa rin nawala ang pagiging ina niya. Walang araw na lumipas na hindi niya naiisip ang kanyang mga anak. Walang oras na hindi sinisigaw ng puso niya ang kanilang pangalan. Dumaan man siya sa sakit at hirap, naging lakas naman niya ang kanyang mga anak. Sinaktan at niloko man siya, nahanap niya rin ang tunay na pag-ibig sa piling ni Leonardo. Hindi man siya lumaki sa pangangalaga at pagmamahal ng isang tunay na ina, nabigyan naman siya ng pagkakataong maging isang ina sa 3 bata. Higit sa lahat, nabigyan si Lisa ng pagkakataong maging isang ganap na ilaw ng tahanan, ilaw na siyang magiging gabay ng bawat miyembro ng kanilang pamilya.